Sino? Pusa lang pala. Sino ka? Kung kaya mo, ikaw mismo ang kumuha. Kukunin ko muna ang gamit. Hintayin mo lang ako. Tandaan kita. Bye-bye, magkita tayo ulit kung may pagkakataon. Ano? Sabi mo dati sa pamilya Lu, yung taong nakakita ng mukha ko, naging bedridden? Siya ang panganay na binata ng Lu family, si Lu Bacon. Naging parang gulay, tulog na siya ng isang buong taon. Dapat may kinalaman ito sa isang organisasyon mula sa ibang bansa. Organisasyon mula sa ibang bansa? Ang matagal ng tulog? Baka nalason din siya tulad ni Lola. Hindi pwede. Kailangan ko ulit pumunta sa Lu family para tingnan. Hindi ako magpapakasal? Tatay, hindi ako magpapakasal. 40 taon na ang Lu eldest young master at hindi pa rin nagigising, gulay na siya. Magpapakasal ka man o hindi, kailangan mo. Malakas ang impluensya ng Lu family, ang iyong birthday characters, na ikumpara na. Kung hindi ka magpapakasal, paano na ang pamilya natin? Ang Lu family eldest young master? Nagkataon lang? Nanay, ayaw kong magpakasal at maging isang biyuda habang buhay. Naku, hindi ko sinasadya. Tatay, pwede nating hayaan si Munangxi na maging bride of happiness para sa akin. Isa siyang ulila, walang nakakaalam ng kanyang birthday characters. Sing-sing. Ang kasal ni Nancy ay kailangan sundin ang lola niya. Nancy, ang lola mo ngayon nakakoma pa rin sa ospital. Kung ang Lu family hindi kami titigilan, baka palayasin siya sa ospital. Tinatakot mo ba ako? Pero sa ganitong paraan, mas madali akong makapasok sa pamilya Lu. Sige, pwede akong magpakasal sa pamilya Lu. Pero kailangan ninyo, alagaan ng mabuti ang lola ko. Oo naman, aking mabuting anak. Bilisan mo at mag-ayos ka. Malapit nang dumating ang pamilya Lu para sa kasal. Aking mabuting ate, sige na at maging masaya kang mayaman. Kahit na isang nobya para sa swerte, napakapangit mo naman. Ikaw ba, si Munan? Si Munanshi. Malamig ang kamay at paa. Talaga nga siyang ice beauty. Talaga nga siyang nilason. Mukhang may ayaw kang magising. Lu Bacon, maswerte ka at nakatagpo mo ako. Alam kong nakakarinig ka. Matutulungan kitang bumalik sa normal. Pero tandaan mo, ako, si Munanshi, ang nagligtas sa iyo ngayon. Ikaw ba ang pangkasal na bride ng kuya? Mrs.,
Ito po si Second Young Master Lu. Kinausap kita, hindi mo ba narinig? Probinsyana, Ang galing. Nalinis na ang mga meridian. Kapag naalis na ang lason, magigising na siya. Anong Anong ginagawa ginagawa mo? mo? Ang kamay mo. Second Young Master Lu, natatakot ka bang may malaman ako? Kuya. Butler, bilisan mo. Hanapin si Dr. Lin. Sige po, Dr. Lin. Bacon. Ano? Anong nangyari? Munanshi, ikaw ang pumatay sa kuya ko. Kuya. Jenner, Tay, maayos pa si kuya bago dumating ang babaeng ito. Siya ang pumatay kay kuya. Mu Nancy. Bakit mo pinatay ang anak ko? Hindi ba sinabi ninyo na dinala ninyo ako rito para magpagaling? Patay ang anak ko. Gagawin kong libingan ang pamilya ninyong Mu para sa kanya. 10 segundo. 10 segundo? Mabubuhay ba si kuya sa 10 segundo? Bakit? Si ikawalang batang Ginoong Lu, ayaw niyang magising ang panganay na Ginoo. Munanshi, sa ganitong oras, napakasama mo pa rin magsalita. Ipapakulong kita sa kasong pagpatay. 3, 2, 1. Kuya, Pumunta ka. Dali, tawagin mo ang doktor. Hindi na kailangan. kuya, Umalis muna kayo. kuya, 1 taon kang natulog? Maraming bagay ang hindi mo alam. Pangalawang kapatid, alam ko na. May malay ako sa lahat ng oras. Umalis ka muna, ayaw kong ulitin. Pangatlong beses na ito. Sige. Magpahinga ka na ng maayos. Ikaw ang maiwan. Siya si Munanshi, ang asawa mo. Ay naku, tingnan mo. Nakalimutan ko. Alam niya ang lahat. Sige na, alis na. Salamat sa iyo. Masyado namang magalang si Young Master Lu. Total ikinasal ako dito. Bilang pampaswerte na nobya, natural lang nabigyan ko si Young Master ng magandang kapalaran. Dahan-dahan. 1 taon kang nakahiga, hindi masisira ang utak, hindi ibig sabihin ay maayos pa rin ang katawan. Halika. Kung gayon, Young Master Lu, kukunin ko para sa iyo ang isang wheelchair. Young Master Lu, mas mabuting panatilihin natin ang distansya. Tutal, napakapangit ko. Paano kung matakot ka sa akin at mawalan ng malay? Hindi maganda iyon. Baka makulong ako habang buhay. Mayroon kang kakayahang magpagaling ng patay, ngunit pumayag kang maging pampaswerte na nobya. Munanshi, sa pagpapakasal mo sa akin, ano ba talaga ang layunin mo? Ano po bang sinasabi ninyo, Young Master Lu? Sumama nga po ako sa isang quack doctor at may natutunan akong kaunti. Pero kung sasabihin niyo po na may motibo ako, ito. Nagkasakit po ang lola ko. Kailangan niya ng pambayad sa gamot. Ganyan lang kasimple? Ito. Hindi, kailangan kong gawin ang isang bagay upang ilihis ang kanyang atensiyon. Hindi ba't kumalat ang balita na ang Young Master Lu ay lubhang kaakit-akit at nakakabighani? Ngayon, nakita ko na ang tunay. Ang kanyang pangangatawan ay kahanga-hanga rin. Kung sa kanya ko, nagkaanak, edi hindi na ako mag-aalala sa pambayad sa gamot. Lumabas ka ngayon? O kaya, Kailangan mong hintayin na gumaling ka muna. Kung gayon, hindi muna ako mang-istorbo, Young Master Lu. bakit parang pamilyar ang figura na iyon? Bride para sa swerte? Interesante. Huwag nang mag-isip, baka masira pa ang utak mo. Hindi madaling lokohin ang lalaking ito.
kailangang malaman ko agad kung anong lason ito. Dongzi, pinaghihinalaan kong nalason si Lu Beichen at may kinalaman dito ang pangalawang young master ng pamilya Lu. Ngayong gising na si Lu Beichen, siguradong may gagawin siya. Bantayan mo siya ng mabuti ha. Sige po, boss. Senyorito, ipinapakita ng ulat na naalis na ang mga lason sa iyong katawan at may kinalaman ito sa gamot ng isang organisasyon sa labas ng bansa. Patuloy na imbestigahan ang pahiwatig na ito. Pinaghihinalaan ko na may isang tao sa pamilya Lu ang ayaw akong magising. Sige. Ay, senyorito, babalik na si Binibining Situ sa mga araw na ito. Mabilis naman siyang makabalita. Oo nga. Noong makita kanyang naging vegetative state, agad siyang umalis ng bansa. Ngayon narinig niya nagising ka na, agad siyang bumalik. Sa tingin ko, gusto lang niyang makuha ang posisyon ng Ginang Lu. Pero ngayon, mayroon nang nakaupo sa posisyong iyon. Sa tingin ko, maganda naman ang kasalukuyang ginang. Kahit medyo pangit siya. Ano? Masyado ka bang walang ginagawa ngayon? Ngayong gising na si Lu Beichen, paano na kaya ang pagtulog sa gabi? Pwede kaya siyang bigyan ng injection para sa malalim na pagtulog? Anong gagawin mo? Papatayin mo ang asawa mo? Hindi ba gusto ko lang bigyan ka ng injection para mas lumakas ka? Pero ngayon, mukha namang maliksi ka na, kaya hindi na siguro kailangan. Kaya mong tumayo. Lu Beichen, sabihin mo kung ano ang meron. Hindi marunong magsalita ang mga mata. Anong tawag mo sa akin? Lu Daxiao. O kaya Lu Xiao. Hindi ganyan ang itsura mo? Takot ka sa akin? Nakakatawang matatakot ako sa iyo. Bakit ka nagtatago? Ayoko lang na basta na lang may humahawak sa akin. Hindi naman tayo estranghero. Xiaoxi, kasal na tayo. Tangina, ang tagal kong tulog, malakas pa rin. Kailan mo kaya ipapakita ang tunay mong sarili? Lu Beichen, bitawan mo ako. Kung hindi, magiging bastos ako. Tama ang tawag mo? Pwede mo akong tawaging Lu Beichen. Pwede mo rin akong tawaging asawa. Ako, hindi siguro. Isang taon na ang nakalipas, minsan niya lang ako tiningnan. At ngayon, nagpanggap pa ako. May nakuha akong balita, may nagbebenta, ng droga na nakakapagdulot, ng pagkawala ng malay. Nasa loob mismo ng Platinum Palace. Sige, papunta na ako. Mga kasama, maging alerto. Hintayin niyo ang hudyat ko. Sige. Ingat ka. Mga boss, dumating na ang alak. Nakatakas ang lalaki. Habulin niyo agad. Papunta na ako. Patawad. Ang boses na ito. Si Munanshi? Anong ginagawa mo dito? Nagkita na ba tayo dati? Hindi siguro. Sir, napakaluma naman ang diskarte mo sa panliligaw. Nagmamadali ako. Paumanhin. Abinata, babalik na ba tayo sa kumpanya ngayon? Hindi, umuwi muna. Kung hindi dahil kay Lu Beichen, naabutan ko sana sila. Naku, hindi niya kaya nalaman ang pagpapanggap ko? Wala siya. Magnanakaw nga ba siya noong isang taon? Umuwi na si Ginoong Lu. Nasa bahay ka lang buong oras? Naglilinis lang ako ng kwarto. Ang sipag naman ng Ginang Lu. May bahid ng putik ang binti mo. Paano magkakaroon ng putik kung sa club ako pumunta? Gusto mo akong lokohin? Bakit ka nagpapanik? Baka naman. Ginoong Lu,
Gusto mo akong tulungang maghugas? Hindi mo ba alam kumatok? Binata, dumating na si Binibining Situ. Bababa muna ako. Sige, Hindi talaga siya. Magpapalit lang ako ng damit. buti na lang mabilis akong nakabalik. Halos mabuking na ako. Kuya Beichan, miss na po kita. Sa wakas, nakabalik ka na. Oo nga. Kakagising ko pa lang, nandito ka na agad. Pagkarinig ko po ng balita, agad po akong nagpunta rito. Nandito na pala si Rui Rui. Tito Lu, Tingnan mo, dalaga ka na talaga. Dito ka na maghapunan mamaya. Beichen, sumama ka sa akin. Ang pamilya Sito ay umuunlad. Bumalik na si Rui Rui. Gising ka na rin. Panahon na para tuparin ang inyong kasunduan sa pagkabata. Dad, kasunduan nyo lang yon. Hindi ko pakakasalan si Rui. Beichen, maging matalino ka. Si Rui Rui at ikaw ang nararapat para sa isa't isa. Tingnan mo ang Munansi na yan. Wala siyang kahit anong katangian ng isang Mrs. Lu. ikaw ang bride ni Kuya Beichan na pampaswerte? Kung ganyan ang hitsura mo, paano ka nagkaroon ng muka para lumagi sa tabi ni Kuya Beichan? Kung mayroon kang asawang madilim at probinsyana, hindi ka ba pagtatawanan ng ibang tao? Ikaw nga ba ang kababata ng asawa ko? Oo, bata pa lang kami ni Kuya Bacon ay maganda na ang aming samahan. Kaya pala dati pa ay balita. May fiancé si Bacon, na nang malaman niyang isang gulay na siya ay agad umalis at sumira ng kasal. Ikaw nga pala iyon. Nagpunta ako sa ibang bansa para maghanap ng doktor, para kay Kuya Bacon. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano diyan. Nasaan na ang doktor? Ako, Baka naman wala kang dala. ininagaw mo lang ang posisyon ko. Talaga bang itinuturing mo na ang sarili mo bilang siginang Lu? Bakit hindi? Kasi kami ng asawa ko ay kasal na. Ikaw na walang pinag-aralan at walang pinanggalingan na babae. Kung may pinag-aralan ka, ay hiwalayan mo siya agad at umalis ka na sa pamilya Lu. Si Sito Rui. Ayaw ko sanang gawin ito. Pero ngayon, ako na ang magtuturo sa iyo kung paano umakto ng maayos para sa nanay mo. Sasabihin ko sa iyo ang mga bagay sa pagitan namin ng asawa ko. Huwag ka nang mangialam. Naglakas loob kang itulak ako? Hindi ka ba naniniwala na mamaya sasabihin ko kay Kuya Bacon na hindi ka makakatakas sa gulo? E di tingnan natin kung kanino siya maniniwala, sa iyo o sa akin. Anong ginagawa ninyo? Kuya Bacon, tinulak niya ako. Ang sakit, tulungan mo akong tumayo. Ayos ka lang ba? Walang anuman. Tinamaan lang ako ng isang ligaw na babae na pinaglaruan mo. Tingnan ko. Mas mabuti pang tingnan mo muna ang iyong kababata. Kuya Bacon, tulungan mo akong tumayo. Ang sakit ng katawan ko. Para akong pinaghiwalay. Hindi ako makatayo. Dapat mo siyang bigyan ng leksyon para sa akin. Ipagtanggol mo ako. Bitawan mo ako. Ayoko. Nancy, anong nangyari? Sabi niya pangit daw ako. Na ako ang pangkaswertihan mong nobya, kaya hiwalayan ko raw kayo. Ganyan ka ba kausap sa kanya? Ako. Totoo naman kasi. Tsaka sinuntok pa niya ako kanina. Nahilo ako sa suntok niya, malabo rin ang paningin ko. Kaya marahan ko lang siya itinulak. Nagsisinungaling siya. Ang lakas niya. Kaya itulak ang baka oo. oo. Sabi mo galing ako sa Africa. Dati nagkatay ako ng tupa at baboy, kaya hindi ko lang nakontrol ang lakas ko. Mahal, hindi ko sinasadya. Kuya Bacon, huwag kang magpapalinlang sa kanya. Gusto ka lang niyang hawakan ng mahigpit. Hindi siya inosente, tulad ng nakikita mo. Mana, siya ang aking asawa na pinakasalan sa tradisyonal na paraan. Ano man ang kanyang layunin, hindi mo kailangang makialam. Xiaoxi, sasamahan kitang maglagay ng gamot. Munanchi, hindi kita palalampasin. Tingnan ko. Lubaik yan. Matigas ang balat ko, kaya hindi na kailangang pahiran ng gamot, diba? Kanina lang ang ganda ng tawag mong asawa ko. Paano nang matapos mo akong gamitin ay naging malamig ka na? Baka hindi naman talaga. Mayroon kang balak sa akin? Asawa ko, ano ang sinasabi mo? Ang maliit na tigre na palaging nagngingit-ngit, ngayon ay kumalma na. Teka lang, huwag ka nang maglagay ng gamot para sa akin. Ako na lang ang gagawa. Kasi ikaw na isang malaking lalaki, hindi ka nag-iingat sa pagkilos. Ako na lang ang gagawa.
Pagkatapos ng 3 araw, magsasagawa tayo ng piging para ipahayag sa labas ang balita na gising na ako. Ang panganay na anak ng Lu Group, si Lu Bacon, kamakailan lang, ay nagising mula sa koma. Ang chairman ng Lu Group, si Lu Changfeng, ay nagpaalam sa aming reporter na ang Lu Group ay magho-host ng isang salu-salo. Gising na si Lu Bacon? Siya ay isang taong nasa koma, nagising lang basta. Ma, kasalanan mo, hindi mo inalam ng maaga, pinayagan mo lang si Munanshi na ikasal doon. Ngayon, ang gulo. Kapag nagkaroon ng salu-salo, malalaman ng buong mundo na siya na ang ginang Lu. Huwag kang mag-alala, Xingxing. Ganito, ang babaeng iyon, noong taon ay ginamit ang iyong petsa ng kapanganakan para pumunta sa pamilya Lu. Dadalo tayo. Pagdating ng panahon, bago magsimula ang salu-salo, ilalabas natin ang katotohanan. Titingnan natin kung paano niya sasagutin ang matandang Ginoong Lu. Tama, ang dapat na ikinasal sa pamilya Lu ay ako. Napakaganda ng ating Singsing. Tiyak na magugustuhan siya ni Lu Bacon kapag nakita niya. Ate, Bakit kayo narito? Nangsi, narinig namin ni Xingxing na gising na si Bacon, kaya narito kami para bisitahin ka. Sa tingin ko, narinig ninyong gising na si Bacon. At narito kayo para umatras sa usapan. Ayos lang ako. Hindi ko kailangan. Bakit hindi kailangan? Bihira silang dumalaw. Ang pamilya Lu ay hindi maaaring magpabaya sa mga kamag-anak. oo nga ate. Ngayon, si kuya ang nag-imbita sa amin. Kaya huwag mo na siyang ipahiya. Bukod pa rito, sabik na sabik kaming makita ka ni nanay. Ganun ba? Napakalaking karangalan naman. Kung ganun, hindi ko na lang hahamakin. Ate, noong nasa bahay ka, palagi mo akong kinokontra. Ito ay nasa pamilya Lu. Hindi ka ba pwedeng magpakatino? Bituin, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ito ay nasa pamilya ng asawa ng ate mo. Sisi ay ang ginang ng bahay na ito. Siyempre, pwede siyang magsabi ng kahit anong gusto niya. Asawa ko. Nako, napakagwapo ba ni Lu Bacon? Itong babaeng ito, alam niyang gwapo si Lu Bacon kaya niya ito pinakasalan. Hipag. Sa totoo lang, ako sana ang magpapakasal. Bituin, hindi ba't sinabi ko na sa'yo nang dumating ako? Tapos na ang nangyari? Huwag nang banggitin? Pero nauna si ate naman loko. Sige na. Alam ni Mama, alam kong mabigat ang loob mo. Pero itong bagay na ito, nakapagpasya na talaga. Anong desisyon yan? Wala pang formal na anunsyo ngayon, kaya kailangan kong sabihin sa lahat ang totoo. Ang ingay ninyo. Anong klaseng asal yan? Kung may kailangang pag-usapan, umupo kayo at pag-usapan natin. Umupo. Ginoong Lu, ang ate ko, ginamit niya ang petsa at oras ng kapanganakan ko at nagpakasal siya kapalit ko. Ikaw. Petsa at oras ng kapanganakan. Paano ninyo nagawang gawing biro ito? Paano ninyo itago sa akin ang ganitong bagay? Ang ate ko, gusto niya ng kapangyarihan at impluensya, kaya pinilit niyang mapakasal sa pamilyang Lu. Ginoong Lu, nandito kami ngayon para humingi ng tawad. Ang pamilya ninyo ay isang malaking angkan. Kung sakaling ang mahal ninyong panganay na anak na lalaki magkaproblema dahil dito, hindi namin kakayaning akuin ang magiging kapalit nito. Bakit noon hindi kayo pumunta? At ngayon pa nang magising ako, agad-agad pumunta sa pamilyang Lu para magpakitang gilas ng ganito? Bilang bayaw, gusto ko lang ilabas ang totoong nangyari. Ang totoong nangyari. Panindigan mo ang sinasabi mo. Nancy, huwag mo sanang sisihin ang mama, pero ang iyong chart ng kapalaran ay talagang hindi tugma. Sinabi ng manghuhula, sinabi niya, ang iyong kapalaran ay talagang malas, makakasama sa swerte ng pamilya Lu, para ang pamilya Lu. Anong mangyayari? Ginoong Lu, kayo na po ang tumingin. Sa ilang pirasong sulat na ito, anong patunay niyan? Akala mo ba ay maniniwala kami sa'yo? Lu Bacon, hindi ka pa rin gumigising sa katotohanan. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Tay, aalamin ko ang totoo. Wala akong pakialam sa kapalit na kasal o kung tugma ba ang chart ng kapalaran. Ang asawa ko ay iisa lang. Iyon ay si Munangsi. Lu Bacon, siya ay isang babaeng walang mundo at pangit na sumisira sa'yo. Tay, kung wala si Xiaoxi, hindi pa sana ako gumising ngayon. Magaling. Kapag tuluyan ng nasuklam si ama kay Lu Bacon, wala nang pupwesto si Lu Bacon sa pamilya Lu. Sige na. Tigilan mo na. Ngayon, sa harap ng lahat, sasabihin ko ng malinaw ang lahat. Ang ating kasunduan noon ay kayong mga Mu
magpapakasal ng isang anak na babae para sa buenas. Pero kayo ay nandaraya. Kaya ang kasunduan noon, natural lang, nakanselado na. Ginoong Lu, kasalanan po namin noon dahil nakalusot si Nancy pero ang aming si Xingxing, magkatugma ang kanilang mga birth characters. Ngayon, sakto lang, maaari nating samantalahin habang hindi pa inaanunsyo. Pwede nating Purong kasinungalingan. Kayo noon, parang gusto ninyong itapat ang kutsilyo sa aking leeg para pilitin akong magpakasal sa pamilyang Lu. Nancy, hindi ka pwedeng magsalita ng ganyan. Hindi naman ginawa ng nanay mo ang ganyang bagay. Kayo, bigyan niyo ako ng katarungan. Ma, kalma ka lang, kalma ka lang. Pinaghihirapan ko siyang palakihin. Ang batang ito, simula bata, ligaw na ang ugali. Ngayon, ayan na. Sinisiraan pa ako. Bakit ganyan siya? Masakit sa kalooban. Paano na ako mabubuhay? Ano ang gagawin ko? Ma, huwag kang malungkot. Munanshi. Ang sakit ng ate. Ang sakit, ang sakit. Ate, huwag mo na akong saktan. Bitawan mo ako. Sinaktan ba kita? Wala na kaming sasabihin. Kuya, iligtas mo ako. Sasabihin ko sa'yo, wala akong ginawang pananakit sa iyo. Dahil sinabi mo na ngayon, susuklian kita ngayon. Munanshi, mangahas kang saktan ako? Walang hiya ka. Ano ang ginagawa mo? Nancy, nababaliw ka na ba? Huwag kayong maging walang utang na loob. Sinasabi ko sa inyo, tiyak na pagsisisihan ninyo ito. Munanchi, sumusobra ka. Kayo ng pamilya mo, ano ang tingin ninyo sa pamilya Lu? Palayasin silang lahat. Sino ang mangangahas? Kumilos na. Hindi ninyo na kailangan gawin, ako na mismo ang aalis. Mag-ingat! Lu Bacon, ikaw ba ang kalasag? Ayos ka lang ba? Nancy, sa tingin ko hindi na ako makakayanan. Hindi na kita mapoprotektahan. Tumabi ka. Nasugatan talaga ako? Talaga. Talaga? Talagang nasugatan ako. Pasensya na. Bakit hindi ka pa umalis? Patawarin niyo po ako. Aking kuya, hindi ko sinasadya. Aking pangalawang kuya, iligtas mo ako. Alis! Hindi pa ba kayo aalis? Dapat umalis din siya. Tatay, nasugatan ako? Dapat manatili si Xiaoxi para samahan ako. Alis! Lapastangan kang anak. Tapos na ang gamot. Inumin mo na habang mainit pa. Masakit ang dibdib ko, masakit din ang kamay ko. Hindi naman naputol ang kamay. Dahan-dahan ka? Halika, ibuka mo ang bibig. Ikaw, palagi bang ganyan ka, dominanteng tao? Lagi mo bang inaapi ang iba? Ako ay ulila. Walang tahanan. Paumanhin. Kung gayon, ang pamilyang mo? Inampun ako ng pamilyang mo. Pero hindi yan ang bahay ko. Kung gayon, simula ngayon, dito na ang bahay mo. Naisumiti ko na ang down payment. Tandaan mo, bugbugin niyo siya hanggang mamatay. Kung hindi, huwag niyo akong sisihin. Sila ay papunta sa akin. Ilak mo ng maayos ang pinto ng sasakyan at manatili sa loob ng sasakyan. Huwag kang gagalaw. Pero ikaw, tanga. Hindi. Kung ganito ang hitsura ko at iligtas siya, hindi ba mabubunyag ang pagpapanggap ko? Kung ililigtas mo siya sa totoong mong pagkatao, Bakit? sabi mo, ikaw at si Lu Bacon, palaging magkasama. Hindi ka ba natatakot na malaman niya ang pagpapanggap mo? Oh, hehe. Anong ang sinasabi mo? Sa punto ka na. O baka, mahal mo na siya at ayos lang na malaman niya kung ano ang totoo mong ikaw. Gwapo si Lu Bacon sa litrato, hindi ba? Mas gwapo at mas sexy sa personal? Ikaw ang demonyo. Binaba ko na.
Sa loob ng mahigit 20 taon, mag-isa lang ako. Hindi ko akalaing may isang tao na tatayo sa tabi ko. Kahit masugatan, tatakbo siya palabas na parang baliw para protektahan ako. Gusto ko ba talaga ang lalaking ito? Munanchi, may misyon ka sa pamilya, Lu? Hindi pa tapos ang problema. Iniwan mo na ang lahat? Xiaoxi, ayos ka lang ba? Wala ako. Talagang pinipilit mo. Umalis na sila. Masakit ba? Hindi masakit. Gusto ko lang malaman, kung nasaktan ka ba? Kakaiba. Bakit biglang lumabas ang babaeng iyon sa oras na ito? Paano kung tingnan natin ang CCTV sa paligid? Dapat natin siyang pasalamatan. Talaga bang nasa loob ka ng kotse buong oras? Aba sir, ang misis mo po ay nasa loob ng kotse. Ngunit nakakagulat, hindi pala nakunan ng dashcam ang eksena ng awayan. Kailangan po ba nating tingnan ang mga CCTV sa paligid? Sige, naiintindihan ko. Hindi na kailangan. Patay, nakapagbitaw ako ng masamang salita kagabi dahil sa kalasingan, hinugot ko ang dashcam. Malamang nalaman na niya. Kailangan kong makaisip agad ng paraan para mawala ang pagdududa niya. Xiaoxi, binilhan kita ng bagong damit. Subukan mo. Sige. Ang ganda. Talagang kakaiba ang panlasa ng asawa ko. Maganda ang asawa ko kahit anong estilo ng damit. Subukan mo. Bakit kasugatan sa braso? Ay, ito. Nung umaga kasi, habang naghahanda ako ng manok, hindi ko sinasadyang mahiwa. Naku, parang nasunog ang nilaga kong manok. Titingnan ko muna. Mamaya ko nasusukatin ang damit. Sir, lumitaw na ang babaeng nakaitim na sinasabi niyo. Ilocate mo siya para sa akin. Bantayan mo ng maigi. Parating na ako agad. Kailangan ako ni Ginong Lu. Nung gabing iniligtas mo ako, syempre, kailangan kong magpasalamat sa iyong pagliligtas ng buhay ko. Ganito ka ba magpasalamat sa akin? Bakit ka pumunta sa bahay ko 1 taon na ang nakalipas? Magnakaw? O hindi, syempre, para kumuha ng gamit. Paano nangyari na ang maliit na bagay na ito? Ay nasa isip pa rin ni Ginong Lu? Alam mo ang aking pagkatao, pero hindi ko man lang alam ang pangalan mo. Hindi mo ba planong ipakilala ang iyong sarili? Hindi na kailangan pang mag-alala ni Ginong Lu. Isa lang akong maliit na tao. Bakit hindi ko aalalahanin? Tinalian mo ang pulso ko? Masakit pa rin hanggang ngayon. Sa tingin ko, kailangan mong mag-ehersisyo. Ginong Lu? Alam mo ba, mayroon kang kahinaan. Ano? Malambot ang puso mo. Alam mo ba kung anong pakiramdam? Ang ibinigay mo sa akin nung unang beses tayong nagkita? Ano? Hindi ka mawala sa isip ko. Ginong Lu, irespeto mo ang sarili mo. Tawag para sa iyo, young master. Bilisan mong sagutin. Tumatawag ang misis mo. Paano mo nalaman na misis ko ang tumawag? Beichan. Nasa hotel ka ba? Pupuntahan kita. Sige. Dahil darating si Ginang Lu, aalis na ako. Kung hindi, makikita niya tayo na nagtatago rito. Nako, hindi iyon maganda. Anong masama doon? Gusto rin niya magpasalamat sa iyo? Nang personal? At isa lamang siyang bride for good luck? Pwede kong kanselahin ang kasunduan anumang oras. Ito ang aking tanda. Grabe, bakit ganoon kasama ang binata? Sa tingin ko, mas bagay ang singsing na ito kay Ginang Lu. Paalam. Beichan, siya ba ang taong nagligtas sa atin noon? Si Bacon ba ang babaeng nagligtas sa atin nung araw na yon? Oo. Pero, mas maganda pa rin ang asawa ko. Mrs., pinag-isipan ko. Sasabihin ko na lang sa'yo. Kagabi kasi, ang amo ko at
At yung babaeng yon, Dati naman ganyan din ang amo mo. Sa ibang babae ay hindi malinaw? hindi naman siguro. Sa nakikita ko kasi, sa paligid ng amo, si Rui lang. At ayaw sa kanya ng amo. Hindi yon. Wala pa bang pagkakataong hindi mo nakita? Mrs., nagbibiro lang ako. Lubesen, ang dami mong babae sa paligid. Huwag mong pakinggan ang kung ano-anong sinasabi ni Xiaowu. Hindi ako nagbibiro. Nakita mo na ba sa sarili mong mga mata? Oo. Nakita ko kung paano mo nakita ang tunay kong ganda at sinimulan mo na agad hawakan ako at ginamit mo pa ang singsing. Kanina, habang nandoon ako, nakita ko kayong dalawa ng babaeng yun na naglalambingan. Nagsiselos ka sa sarili mo. Okay lang yan. Mrs. Lu, nagseselos ka? Hindi. Mahal na mahal mo pala ako. Sino ba ang nagmamahal sa'yo? Kung hindi mo ako gusto, bakit mo ako inakit? Kung gayon, bakit mo ako inakit? Kailan? Kailan? Nang magising ako, gusto mo pa akong bigyan ng anak. Ako naman talaga ang kasintahan na dumating para magdala ng swerte. At paano ito maituturing na panunukso? Hindi ba ito isang normal na usapan? Sa gitna ng araw, suot mo ang napaka-sexing damit at inipit mo ako sa dingding. Ikaw ang naunang gumalaw at sino ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa pagitan mo at ng mga kabit mo sa labas. Hindi, sa bulaklak lang ng aking bahay ako makikipagrelasyon. Hindi ba ibinalik ko na iyon kanina? Bakit nasa akin pa rin ito? Hindi ba ito ang singsing na ibinigay ko sa iyo? Hindi, mali ang nakita mo. Kung gayon, ano ang ginagawa mo? Hindi ba ibinalik ko na iyan sa iyo kanina? Ang ibig kong sabihin ay, Munanshi, gaano mo pa ako lolokohin? Habang suot ang maskara mo? matagal mo nang alam at nag-aarte ka pa rin sa akin? Kung iba ang kausap mo, baka naloko mo na sila. Pero sino ba ako? Si Lu Beichen, ang pinakamatalinong lalaki sa buong mundo. Ayoko kang kausapin. Patay na? Patay na? Patay na? Galit si Luta Itay? Paano ko siya susuyuin? Munansi, bukas formal kong ipapaalam sa buong mundo, ikaw ang magiging misis ko. Aking tunay na asawa. Ang ganda na ng simoy ng hangin. Umuwi na. Baka sipunin ka. Sinong may kasalanan? Kung ganon, kasalanan mo dahil kulang ka sa ehersisyo. Inagaw mo ang linya ko? Hindi. Ang inagaw ko ay ang linya ng babaeng iyon. Umiingay ka na naman. Umiingay ka na naman. Dongzi, nahuli na ako. Ano? Nasaktan ba kayo, boss? Nagpunta ba kayo sa ospital? Ang ibig kong sabihin, nahuli ako ni Lu Beichen na nagpapanggap. Ano? Kung ganon, walang kwenta ang pagpapanggap ko bilang babae nung araw na yon? Masama, may nangyari, bababa ko na. Hindi ko inasahan na ang maalamat na plantman na si Luda Xiao. Napakagwapo pala. Siyempre naman, siya ang aking Beichen Gege. Kaso nga lang, nakapag-asawa siya ng isang pangit. Hindi. Nabulag na ba ang mga luyan? Sa aking palagay, si Situk Xiaoji at si Luda Xiao ang tunay na perpekto para sa isa't isa. Bukod pa rito, ang pangit na iyon ay pinalitan ng totoong Mujia Xiaojie para magpakasal, nagpapakita ng kalupitan sa luhiya at pinilit pa ang mga Mujiare na lumuhod sa kanya. Ito, isang babaeng ahas. Tama ka, hindi lang siya pangit, kundi pati ang puso niya ay itim. Nag-iisip ako, ang bagong kasal na ito na pangkukulam
Gaano kaya siya kapangit? Luluda Xiao. Anong problema, Bacon Gege? May nasabi ba akong mali? Oo. Dati, akala ko hindi mo maintindihan. Pero kung magpapatuloy ka pa sa pagkakalat ng chismis, huwag mo akong sisihin kung magiging masama ako sa'yo. Bacon Gege, huwag kang magpapalinlang sa kanya. Napakapangit niya. Hindi kanya karapat-dapat. Sino ang nagsabing pangit ang asawa ko? Kaya ko na ba ngayong pantayan ang iyong Kuya Beichen? Ikaw si Munanshi. Bakit ka biglang gumanda ng ganyan? Salamat sa papuri. Binibining si Chu. Ngunit ganyan naman talaga ang hitsura ko. Ibig sabihin ba, dati ay nagpapapangit si Ginang Lu? Kung ikukumpara, talagang mas walang dating si Situy. Totoong mayaman talaga, napaka-elegante. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa piging ngayon. Bukod sa pag-anunsyo ng aking paggaling, mayroon pa akong isang bagay. Si Munanshi ay naging asawa ko, Lu Bichen, at siya ang magiging tanging ginang Lu. Napakaganda mo ngayon, Ginang Lu. Maraming nakatingin. Kaya dapat, mas bantayan kita. Ngunit, hindi iyon makakapantay sa mga babaeng naghahabol kay Binibining Lu. Ginang Lu, ilang sorpresa pa ba ang hindi ko nalalaman? Itong si Munanshi. Napakarupok naman pala. Nagustuhan talaga siya ni Presidente Wang. Anong saysay kung gusto ko siya? Kay Binibining Lu ito. Kung may intensyon si Presidente Wang, ibibigay ko siya kay Presidente Wang. Hindi ba kayo natatakot kay Lolo Lu? Ito ay para sa ikabubuti ng pamilya Lu. Bukod dito, ito rin ang kagustuhan ng aking ama. Kung gayon, salamat, ikalawang Ginoong Lu. Munanshi, hinding-hindi ko hahayaang magtagal ka sa posisyon ng Ginang Lu. Boss, may nakuha kaming balita. May bagong uri ng droga ang nakapasok sa merkado. Malaki ang posibilidad na may kinalaman ito kay Lucy Yuan. Sige, naiintindihan ko. Anong ginawa mo sa lola ko? Ate, natatakot ka ba? Akala ko pa naman pag naging Ginang Lu ka na ay wala ka ng kinakatakutan. Binabalaan kita. Kapag dinig mo ang lola ko, sinisigurado kong pagsisisihan mo ito. Ate, napakaganda ng mga pasilidad medikal dito sa Kyoto. At ang ikalawang Ginoong Lu pa ang nagbigay sa amin ng pinakamagandang kwarto at may taong mag-aalaga sa lola mo. Sinasabi ko sa iyo, kung saktan mo ang lola ko, ikaw at si Lucy Yuan, walang sinuman ang magiging maayos. Ikaw, nilagyan mo ako ng gamot? Oo nga. Mula nang pumasok ka sa silid na ito, nasa palad ko lang ang lahat. Munansi, paano mo ako lalabanan? Tingnan lang natin kung anong pakulo ang gagawin ninyo. Ang ginawa ni Binibining Munanshi ay tunay na napakaganda. Mr. Wang, dahan-dahan po kayo sa pagtangkilik. Tatawag ako ng mga reporter. Akala ko, mayroon kang mahusay na pamamaraan. Bakit kagising? Mabuti at gising ka. Kung hindi, sa isang patay na laman, hindi ako interesado. Aking ganda. Aking ganda. Mr. Wang, nagkamali ka ng taong nakita, Mr. Wang. Tito Lu, ngayon lang inanunsyo ni Kuya Bacon ang pagkatao ni Munanshi. Tapos nakipaglampungan agad siya sa likod ng lahat. Ayoko talagang maloko si Kuya Bacon. Pa? Nagkamali ba? Magagawa ba ni ate ganoong bagay? Kung nagawa niya talaga ang ganoong bagay, Bacon, kahit pa iniligtas ka niya, hindi siya karapat-dapat sa pamilya Lu. Pa? Kung hindi naman nagnakaw si Xiaoxi, paano? Sa panahong ito, naniniwala ka pa rin sa kanya? Kung hindi naman nagnakaw siya, hindi mo na siya pahihirapan pa. Xiao Wu.
Munanshi, putang ina ka. Paano ka nangahas? Munanshing, bakit ikaw? Nasaan si Munanshi? Walang kwentang tao. Ano ang ibig sabihin ng binibining situ? Dapat ba akong maging at masaya na makita ako? Munanshi, ikaw na masamang babae. Bakit mo ako sinasaktan ng ganito? Talaga namang marunong kang manise. Ikaw mismo ang gustong makipagtalik kay Mr. Wang. Naghanda ka pa ng aphrodisiac, ngunit ngayon sasabihin mong sinaktan kita. Mr. Wang, sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari? Ako, siya, si binibining mo ang kusang lumandi sa akin. Hindi po. Pangalawang binata. Pwede mo akong patunayan. Tumahimik ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Binibining situ, huwag kang magpagamit sa iba. Hindi, huwag kang maging mayabang. Tatay, tandaan mo ang ipinangako mo sa akin. Simula nang ikasal siya, hindi na naging mapayapa ang pamilya Lu. Ano ba ang ipinainom niya sa iyo? Ang mga bagay na ito, hindi kasalanan ni Munanshi. Sutil na anak? Sutil na anak ka? Balang araw mamamatay ako sa kamay mo. Lu, may ideya ako para matanggap ka ni tatay. Anong ideya? Gumawa ng bata. Bakit ka nagtatago? Pinapatay mo ba ang asawa mo? Paumanhin, hindi ko sinasadya, baka hindi ka na makagalaw pagkatapos nito. Hindi ka. Parang gumagalaw pa siya. Anong sinasabi mo? Wala, kung wala ng ibang bagay, aalis na ako. Medyo masakit pa rin. Kung gayon, tulungan kitang mag-acupuncture. Acupuncture? Madalas mo bang tulungan ng mga tao na mag-acupuncture sa ganoong lugar? Sa totoo lang, soft tissue lang naman yan. Ang ibig kong sabihin, okay lang kung ganito. Tara na, tara na. Tatay, hinahanap niyo po kami? Tingnan niyo na lang kayo. Malinaw na baluktot ang pag-uulat ng media. Walang hiya. Ngayon, nasira ang reputasyon ng pamilya Lu. Lahat ay dahil sa salot na yan. Ano ba ang pinagkakaabalahan ng mga public relations staff? Hindi man lang nila mapigilan ang maliit na bagay na ito? Hanggang kailan mo pa siya ipagtatanggol? Bababuyin mo ba ang pangalan ng pamilya Lu dahil sa kanya? Ginoong Lu, noon, nang nakahiga ang anak mo sa kama, hindi ka ganyan kamukha. Walang galang. Sino ka sa tingin mo? Ito ang bahay ng pamilya Lu. Ngayon nagising na si Lu Baiken. Gusto mo lang ibalik ang inyong pamilya sa dating kalagayan. Bakit ka nagpapanggap na matuwid? Ikaw. Lumayas ka. Hindi mo ba narinig ang kasabihan? Madaling anyayahan ang isang espiritu, pero mahirap paalisin. Narinig mo ba? Pinupuntirya niya ang reputasyon ng pamilya Lu. Ilang araw pa lang. Gusto mo na agad mamuno sa bahay? Hindi pa ako patay. Matanda na ako. Ginoong Lu, sa tingin mo ba ang pinakaninanais ko ay ang makasal sa inyong pamilya? Binibining mo. Pakiusap, ingatan mo ang iyong sarili. Iisipin ng mga tao na pinahirapan ka ng pamilya Lu. Huwag mong kalimutan, ikaw ay isang nobya lamang para sa swerte. Pangalawang binata, bago ka magsalita, pakiusap, itago mo ang iyong buntot. Mismo, masyado mo namang pinapaboran ang sarili mo. Payo ko lang, huwag kang magpanggap na mahalaga. Hindi ba't pinahihirapan mo ang nakatatanda kong kapatid? Ay, hindi naman ako nahihirapan. Kung ano ang gustong gawin ng asawa ko, suportado ko siya. Kuya, dahil lang sa isang babae, makikipag-away ka sa pamilya Lu. Huwag mong kalimutan, noong nakahiga ka pa, hindi ka kailanman sinukuan ni tatay. Ganun ba? Matagal nang nakahiga ang asawa ko at hindi ba't dahil sa iyo? Mismo, anong ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin, kami, ang pamilya Lu, sinasadya naming hindi siya magising? Hindi ba? Kung ano ang ginawa mo, alam mo sa sarili mo. Mismo, magkadugo kami, pero ikaw mismo, isa ka lang tagalabas. Sa tingin mo ba ang sinasabi mo? May maniniwala? Sabi mo magkadugo, pero ang pinakamahalaga ay hindi ba ang kapangyarihan at pera? Sino ang nakakaalam kung ano? Ang mga ginawa mo sa likod ng aming mga likod. Mga lihim na gawain? Sa kakayahan mo lang magsalita?
Ikinahihiya ko na para kay kuya. Kapatid, ang galing mong mag-akusa. Talagang napakahusay mo. Nagulat ka rin siguro na nagising ako? Sa mga nakaraang taon, madalas kang bumibili ng shares ng kumpanya. Sa tingin mo ba wala akong alam? Sa totoo lang, gusto mo lang akong pabagsakin, hindi mo ako matanggap. Pero huwag mong isisi kay Munanshi. Kuya? Sana lang ang dignidad ng pamilya, Lu. Tama na, tama na, tama na. Hindi pa ako patay. Binata, hindi ba't sabi mo mahilig ako magsalita? Sa loob ng 5 minuto, ang presyo ng stock ng pamilya Lu babagsak. Munanshi, huwag mong masyadong itaas ang iyong sarili. Kahit na dahil sa malaking iskandalo mo, ang pagbaba ng presyo ng stock ng pamilya Lu ay nasa loob pa rin ng makokontrol na saklaw. Sino sa tingin mo ang sarili mo? Kung gayon, hintayin na lang natin. Nakakagulat na kaya niyang impluwensyahan ang presyo ng stock ng pamilya Lu. Amo, inatake ng Dark Shadow Group ang Luz. Dapat ba tayong kumilos? Dahil gusto niyang maglaro, natural lang na hayaan siyang maglaro ng lubusan. Anong ginawa mo? Bakit inatake ng Dark Shadow Group ang Luz? Ginoong Lu, hindi ba sa tingin mo, ang tulad kong tao, ay hindi karapat-dapat na lumitaw sa pamilya Lu? Ngunit anong gagawin? Maya-maya, ang pangalawang binata, baka kailangan niyang lumuhod at magmakaawa sa akin. Munanshi, sino ka ba talaga? Bakit kinakabahan? Hindi ba dati mo akong sinasabihan na puro lang ako salita? Sa loob ng 5 minuto, baka ang pangalawang binata, maubos na ang lahat ng kanyang ari-arian. Si Yuan, kung magpapatuloy ito, malulugi ang pamilyang Lu. May 5 minuto ka pa. Kung luluhod ka, titigil ako. Munanshi, miyembro ka rin ng pamilyang Lu, kaya dapat ka nang huminto. Miyembro ng pamilyang Lu? Hindi ba sinabi mo kanina, ako ay ginamit lang para sa swerte? Kung sasabihin ko ito, masasaktan ka ba? Ikaw lang ang makakapagsakit sa akin. Matandang G, Lu. Alam mo ba si Bacon, nagising mula sa pagtulog? Anong ibig mong sabihin? Pagkatapos ng operasyon niya, may nag-inject sa kanya ng isang gamot, walang kulay, walang lasa. Ngunit kapag ininom kasama ng Chinese medicine, magiging sanhi ito ng kanyang matagal na pagkakatulog at hindi ito matutuklasan. Ang ikalawang binata ng pamilyang Lu ay napakaseryoso sa paggamot sa asawa ko. Hindi ko inasahan na magigising siya pagkatapos ng kalahating taong pagkakatulog. Boss, nakuha namin ang sample ng dugo na ipinadala ni Lu Bacon sa ospital para sa pagsusuri. May gamot mula sa isang dayuhang organisasyon sa loob, ngunit hindi ito lason. Paano kung idadagdag ang Chinese medicine na lagi niyang iniinom? Munanshi, huwag kang magsalita ng walang basehan. Huwag mo akong akusahan ng ganyang walang katotohanang paratang. Ginoong Lu, gusto mo bang ipakita ko muna ang ebidensya bago ka umamin? Tama na. Ayoko nang makita ang anumang ebidensya at ayoko ring makita ka na nagkakalat ng gulo dito. Umalis ka na agad. Dahil sa wala kang masabi, pinapaalis mo na ako? Ano ba talaga ang gusto mo? Masaya ka lang ba kung maipanulak mo ang pamilya Lu sa bingit ng kapahamakan? Ikaw? Ikaw. Ay, tatay. Dr. Lin, kumusta na si tatay? Ang matandang Ginoong Lu, mahina na ang kanyang katawan. Ngayon ay nagkasakit siya dahil sa matinding galit. Sa tingin ko ay hindi na siya magigising. Dr. Lin, ikaw ang pinakamahusay na doktor sa Kyoto. Pakiusap, iligtas ninyo ang aking ama. Susubukan ko ang aking makakaya. Dahil sa kritikalang sitwasyon, kailangan kong gamitin ang siyam na karayom ng pagkabuhay. Mali ang paglagay mo ng pang-4 na karayom. Kung ilalagay mo iyan sa Taixi Point, magdudulot iyon ng baligtad na daloy ng dugo at ki. Magkakaroon siya ng kumbulsyon sa buong katawan at baka ikamatay pa niya. Dapat ay sa Yongquan Point mo ilalagay. Anong klasing babae ka? Sa tagal ko nang naggagamot, wala pa akong nakaranas ng anumang problema. At ngayon, ang Yang Juzen, direktang itinuro ng guro namin. Dr. Lin, wag mo na siyang pansinin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana nahimatay si tatay. Gamutin mo na lang siya. Binalaan ko na kayo. Kung magkaroon ng problema, huwag niyo akong sisihin. Sigurado ka? Huwag kang mag-alala.
Aba, Dr. Lin? Anong nangyayari? Kailanman, ang Huyang Jujen, hindi pa nagkaroon ng ganitong insidente. Ang Huyang Juzen ay totoo namang kayang magbalik buhay. Pero depende pa rin sa sitwasyon. Tulad kay Lolo Lu, na may matinding daloy ng dugo sa puso, hindi dapat magkamali kahit kaunti. Wala akong sapat na kaalaman. Pakiusap, tumulong po kayo, ginang. Munangshi, alam mo kung anong nangyayari. Bakit hindi mo agad sinabi? Pangalawang kapatid. Kanina pa siya pinigilan ni Xiaoxi. Ikaw ang mapilit na ipagamot mo kay Dr. Lin siya. Kuya, sa ganitong pagkakataon, tutulungan mo pa rin ang tagalabas? Munanshi, alam mo kung ano ang gagawin? Bakit hindi mo pa iligtas ang tao? Kung kanina pa, ay sumunod na ako. Pero ngayon, Lucy Yuan, kailangan kang lumuhod at magmakaawa sa akin. Munang, huwag ka nang maging ganoon kahigpit. Si Lolo Lu ay nasa bingit ng kamatayan. Ayaw mo bang lumuhod para sa kanya? O, gusto mong mamatay si Lolo Lu? Si Yuan, ang buhay o kamatayan ng ating ama, nasa iyong desisyon. Tay? Gising ka na, ayos na. Mamaya, gagamutin ka ng maayos gamit ang herbal na gamot. Ikaw ang nagligtas sa akin? Ngayon, naniniwala ka na. Na iniligtas ko si Lu Beichen, di ba? Umalis ka. Tara na! Munang, hindi ko malilimutan ang kahihiyan ngayon. Huwag kang magalit kung hindi ako magiging mabait. Masyadong nakakaabala ang babaeng ito. Humarap ng pagkakataon para tapusin siya. Hindi ako magpapahirap. Ano man ang gustong gawin ng asawa ko, suportado ko. Lu Beichen, bakit ikaw? Bakit mo ako sinugod? Asawa ko. Niyakap lang naman kita. Kailangan ba ganoon kalaki ang reaksyon? Gabi na hindi pa natutulog. Kapag may yumakap, siguradong matatakot talaga. Bitawan mo ako. Sige na. Alam kong mali ako. Ano bang iniisip mo kanina? Ang ngiti mo? Abot langit? Iniisip ko, para sa akin at sa kanila ngayon. Hindi ka ba natatakot? Di ba sinabi mo? Ipaalala sa akin. Ang iyong utang na loob. At saka, palagi akong nasa tabi mo simula ngayon, habang buhay kitang poprotektahan. Lu Beichen, pero ang daming babae sa tabi mo. Ang daming magagandang babae. Bakit ako ang nagustuhan mo? Ikaw ang nagbigay sa akin ng gayuma na hindi ako mapakali. Bitawan mo ako, matutulog na ako. Hindi pwede. Ikaw kanina? Ganoong? Kailangan mo akong tulungan para lumamig. Andito? Ito, hindi maganda. Anong hindi maganda? Lamig, di ba? Munanshi, lumalabas ka sa linya. Ay, Lu Xiao, bakit ka nandito? Alam ko, ikaw ay biktima ni Munanshi. Gusto mo bang maghiganti? Gusto ko. Siyempre gusto ko. Pero wala akong pagkakataon. Ang pagkakataon siyempre ay ginagawa. Hanggat maibabagsak ko si Munanshi, gagawin ko ang lahat. Bakit mo ako hinahanap? Si Turui? Hindi mo naman siguro gugustuhing agawin ni Munanshi si Brother Bacon mo, di ba? Anong ibig mong sabihin? May paraan ka. Kailangan mong malaman na ikaw lang ang karapat-dapat na manugang sa pamilya Lu. Kailangan mo lang. ikaw. Anong ginagawa ninyo? Anong nangyayari? Bakit ka nasa kama ko? Kuya Bacon, kahapon hinanap kita, pero lasing ka. Nancy, Kuya Bacon, huwag kang umalis.
Kung gusto mong maging maayos ang lola mo, Anong sumama ka ginagawa sa amin mo? sa sasakyan. Bitawan mo ako. Nasaan ang lola ko? Anong ginawa ninyo sa kanya? Niloloko ka lang namin. Kung hindi, paano ka sasama sa amin sa sasakyan? Sino ang nagpadala sa inyo? Si Lucy Yuan ba? Nagtratrabaho lang ako para sa pera. Hindi na ako magsasayang pa ng oras. Patayin na siya. Teka, magkano ang binigay niya sa'yo? 10 beses ang ibibigay ko sa iyo. Hindi iyan pwede. Kailangan pa rin naming panindigan ang aming reputasyon. Tao, kumilos ka na. Teka kuya, Anong problema na naman? ang ganda ng babaeng ito. Bago siya patayin, hayaang magsaya muna ang kapatid. Bilisan, bilisan. Huwag nating abalahin ang negosyo ng kliyente. Napakaganda. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Parang gumagawa rin ako ng kabutihan. Para bago ka mamatay, maramdaman mo ang kaligayahan. Paano mo nagawa ang gayon sa akin, ang nanay mo? Hindi ka ba natatakot mamatay? Nasa mga kamay ka namin, ng shadow. Iniisip mo pa rin lumaban. Tao ka ng shadow? Tigilan ang pagsasalita. Halika na. Naglakas loob kang sakta ng babae ko. Humanda kang mamatay. Ayos ka lang ba? Pareho ninyo akong sinasaktan. Ano? Naglakas loob kang gapusin si Ate Shi? Sino ang nagbigay sa iyo ng ganoong lakas ng loob? Ito ang utos na ibinigay sa akin? Bakit po, boss? Parang magkasalungat kayo. Pakawalan mo siya ngayon din. Huli na. Ang gamot na ibinigay ng amo, nailagay ko na. Walang silbi. Xiaoxi, Xiaoxi, Xiaoxi. Anong nangyari? Kanina. May lason ang kutsilyo ng taong iyon. Xiao Wu, bilisan mo pa. Huli na. Lu Bacon, anong ginagawa mo? Mamamatay ka sa ginagawa mo. Hindi ba't marunong kang magligtas ng tao? Tiwala ako sa iyo. Bacon, gising ka na? Baboy ka ba? Hindi ka ba natatakot mamatay? Hindi ako natatakot basta ayos ka lang. Huwag ka nang sumimangot. Hindi maganda tingnan. Baka sabihin ng iba na binubuli kita. Binubuli mo nga ako. Sumusumpa ako? Wala talaga akong anumang relasyon kay si Turui. May naglagay ng nakakahilong insenso sa bahay ko, sa kwarto ko. At isipin mo, kung mayroon talaga kaming relasyon, ako, tiyak na iiwasan kita, di ba? Xiaoxi, maniwala ka sa akin. Sige, sige, sige. Naniniwala ako sa iyo. Magpahinga ka muna. Pupuntahan ko ang doktor. Boss, nahuli na ng mga kapatid ng Beidou ang mga kumidnap sa misis. Huwag kayong magtira ni isa. Dongzi, ang mamamatay tao na ito ay galing sa mga tauhan mo. Opo, patawarin niyo ako, Ate Shi. Sige, alam ko na. Alamin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa nag-utos. Ate Shi, tama ang hula mo. Ang lason na ito ay katulad ng droga na nagpahina kay Lu Beichen dati. Kaya walang gaanong panganib sa kanya. Sa halip ay nagdulot ito ng pagbuo ng antibodies. Pagkatapos namin siyang gamutin, ang kanyang dugo ay magiging natural na panlunas. Ibig mong sabihin, ang kanyang dugo ay maaaring gawing antigen? Oo. Sige, gawin natin ito ng patago at huwag na huwag niyang malaman. Sino? Siya at ang lola ko, pareho ang itinurok sa kanila. Sa ganitong paraan, baka mailigtas ko ang lola ko. Lu Beichen, bakit ikaw? Tahimik ngayon?
Wala ka namang lagnat. Hindi ito normal. Medyo pagod na ako. Gusto kong magpahinga ng maaga. Dapat ka na ring matulog. Sige, magpahinga ka na muna. Uuwi na ako. Si Mu Nanshi ay may pambihirang galing sa medisina. Kinokontrol ang loose group na stocks. Alam niyang nilason ako ni Lu Siyuan at gusto pa niyang gamitin ang aking sample ng dugo. Mu Nanshi, sino ka ba talaga? Ang mga kidnapper? Pinatay. Ang taong nahuli ay nakawala at pinatahimik pa. Wala na bang silbi ang Dark Shadow ngayon? Gawain iyon ng Big Dipper na tao. Malaki na ang impluensya nila ngayon, talagang mahirap silang pigilan. Mga tao na naman ng Big Dipper. Bakit sila? Laging kalaban natin. Pinaghihinalaan ko si Lu Siyuan. Siya ay miyembro ng Big Dipper. Ayaw niyang makuha natin ang impormasyon, kaya pinatahimik niya sila. Boss, ang bagay na ito. Ako ang nagpapasok sa kanila, kaya nakalusot sila. Ako ang may kasalanan. Sige, saktan mo na ako. Ako si Dongzi. Pagkatapos ng 18 taon, magiging bayani pa rin. Boss, pakiusap. Patawarin niyo si Dongge. Ako na lang ang patayin ninyo. Kung may susunod pang pagkakataon, kung hindi ay hindi kayo kayang tanggapin ng anino. Hoy. Anong sinasabi mo? Buhay pa si Munanshi? Alam ko na. Iniligtas siya ni Lu Beichen at ang mamamatay tao na inupahan natin, hindi namin alam kung sino ang pumatay. Mas mabuti na ngang patay siya? Ngayon wala nang makakaalam na tayo ang may kagagawan? Pero anong gagawin natin ngayon? May isa pa tayong alas. Si Turu. Bakit ka masyadong kinakabahan? Maliit na si? May itinatago ka ba sa akin? Kung ano-ano ang sinasabi mo. Naging tanga ka na ba dahil sa lason? Mukhang may ibang tao na nakikinig. Ano? Sabi ko, may mga tao ba talagang nakikinig sa usapan at umalis bago pa man narinig ang buo? Simula nang maalala ko, ang lola ko lang ang tanging kamag-anak ko. Pero lagi siyang tulog. Nang ikasal ako sa pamilya ninyo, doon ko lang nalaman na halos pareho kayo ng sintomas ng lola ko. Ibig sabihin, ang lola mo rin ay gawa ni Lu Siyuan? Siguro hindi. Pero ang mga reagents ninyo ay magkatulad. Kaya sinabi ko kay Dr. Zhao na kumuha ng dugo mo upang makagawa ng antigen para mailigtas ang lola ko. Tingnan mo kung hindi ka naniniwala. Kung magagamit ang dugo ko para mailigtas ang lola mo, masisiyahan din ako. Salamat. Xiaoxi? Pinakasalan mo ba ang pamilya Lu para lang sa lola mo? Paano kung gumaling ang lola mo balang araw? Iiwan mo na ba ako? Lu Beichen, paano naman mangyayari iyon? Sa iyo na ako? Maliban kung paalisin mo ako, kung hindi, mamamalagi ako sa bahay mo habang buhay. Wala ka na ba talagang ibang tinatago sa akin? Siyempre wala na, ikaw. Siyempre wala na rin ako. Kung hindi natin isasama ang pagiging tagapagmana ng Anying. Kung hindi natin isasama ang pagiging pinuno ng Beidou. Ano? Buntis si Turui. Mga ginang at ginoo, ngayon ay may ipapaalam ako sa inyo. Ang anak kong babae, si Turui, ay buntis. Ang ama ng bata ay si Lu Beichen, ang panganay na binata ng Luz Group. Dahil sa Luz, hindi sila pananagutin sa aking anak. Kaya ipinahayag ko na lang ito sa media. Gang. Lu, alam mo ba na buntis si Gang? Si Tu? Nagluwas ka ba ng asawa? Kailan pa kayo nagkasama ni Genong? Si Tu? Mr. Lu, narinig ko na ang kasal niyo ng misis mo ay isang business arrangement. Totoo ba ito? Wala kaming anuman ni Geengeng. Si Tu, mahal na mahal ko ang misis ko. Sana ay huwag kayong maglabas ng negatibong balita. Gna, Mu, pakiusap. Huwag ka nang manghimasok sa pagitan namin ni Beichen. Pakiusap, hayaan mo kaming mag-ina. Ginge, si Tu? Anong nangyayari dito? Rui. Mahusay kang umarte.
Ngayon, ang opinyon ng publiko, nasa panig mo na. Pero wala kaming ginawa noong gabing iyon. Kung susuriin ng mabuti, malalaman nilang peke ang pagkalaglag. Peke? Anong kinatatakutan mo? Pwede kang pumunta at mag-ingay sa pamilya Lu. Mas malaki ang gulo, mas pabor sa'yo. Pero pwede ba talaga ito? Dahil sa nangyari sa'yo, bumaba na ang stock ng pamilya Lu. Hindi magtatagal, si Lu Bacon mismo ang magmamakaawang pakasalan ka. Naayos na? Hindi ka mag-aalala sa gawa ko. Bumaba na ang stock ng Lu Corporation? Ngayon ang tamang oras para bilhin ko ang mga stock. Ang tagapagmana ng Lu Corporation. Ako lang. Tingnan mo kung anong ginawa mo. Tingnan mo kung gaano bumaba ang stock ng ating pamilya Lu. Kailangan mong pakasalan si Sito Rui ngayon din. Pa, ako na ang bahala. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Hoy, Xiao. Pati lahat ng negatibong balita tungkol sa asawa ko sa internet, ipatigil mo. Ang mukha ng pamilya Sito, lahat ay ipinahiya mo. Umakyat sa kama ng lalaki, nagkunwari na buntis, paano ko naging anak ang katulad mong walang silbi? Tatay, hindi ba't ikaw ang sumusuporta sa akin at kay Lu Bacon? Ang gusto ko ay malakas na pagkakaisa ng dalawang pamilya, pero ngayon ang ebidensya ay naipost na sa internet. Manatili ka lang sa bahay, huwag ka nang magpahamak pa. Munangsi, hindi kita palalampasin. Lahat ay napigilan na. Hindi ba't sinabi mo na walang magagawa sa internet kapag wala ka? Ang pinanggalingan ni Lu Bacon, gaano ba talaga ito kalalim? Pinaghihinalaan ko na may ibang puwersa pa sa likod niya. Nagamit ko na ang lahat ng paraan, pero nalutas niya lahat. Kung gayon, ano na ang gagawin ngayon? Narinig mo na ba ang tungkol sa pamilya Fu sa Yunzhou? Pamilya Fu? Iyong pamilya na ang ulo ay si Fu Mingchen na may napakalaking kapangyarihan? Gusto mong hiramin ang kanyang lakas? Si Sito Rui ay pamangkin ni Fu Mingchen. Hindi mo ba sinabing may paraan ka para kalabanin si Munanshi? Huwag kang magmadali. Gusto mong malaman ang iyong pinagmulan at kung sino ang pumatay sa lola mo. Sino ka? Pumunta ka sa Xidu Chahuang at sasabihin ko sa iyo. Ikaw ba ang tumawag kay Sito Rui? Anong tawag mo, Nancy? Ang mga chismis sa internet. Ikaw ba ang gumawa? Huwag mong isipin na pinoprotektahan ka ngayon ni Bacon Gege. Sasabihin ko sa iyo na magiging akin din siya balang araw. Kung may kakayahan ka talaga, matagal na sana siyang iyo. Huwag kang magpakasaya ng maaga. Naniniwala ka ba kung sasabihin ko sa tiyuhin ko? Ipatawag ang mga tao? Sige, subukan mo. Ang galing. Munanshing? Miss Sito, ayos ka lang ba? Ang sakit ng binti ko. Tingnan niyo lahat. Si Munanshi ang nagtulak kay Miss Sito pababa. Aba, si Munanshi na naman. Dati pinalaglag niya ang anak ni Rui Rui. Ngayon susundan niya pa rin ito? Aha, ang aking mabait na kapatid at si Mr. Lu Er pala ang may pakana. Bakit nadamay pa si Sito Rui? Paano kung nabali ang kanyang braso o ang kanyang binti? Kaya mag-ingat ka. May manggugulo sa iyo. Dahil na-record ko lahat. Itong pang Chongxi na asawa. Naiinggit sa kasintahan noong bata pa. Gustong patayin matapos makunan. Aking mahal na ate, masaya ka ba sa pamagat ng balita bukas? Kapatid ko, mula pagkabata gusto mo na akong saktan, kailan ka ba nagtagumpay? Kapag nagkaroon ng pagbabago sa kwento, huwag kang maubusan ng pagganap. Munanshi, huwag kang maging masyadong hambog. Talagang walang alam sa mundo. Miss Mu, sinasabi ko sa iyo? Alam mo ba kung kaninong sekretarya ang kasama ni Rui Rui kanina? Bali na si Rui Rui. Ano ang nangyari? Pumunta ako sa pamilya Lu para makipagkita kay Young Master Lu Ziyuan. Saktong nakita ko siyang itinulak pababa ng Pang Chongxi na asawa ng pamilya Lu. Pang Chongxi na asawa? Oo. Narinig kong pinoprotektahan siya ni Lu Bacon. Ang mga kabataan ngayon, nagmamayabang dahil sa kanilang mga lalaki. Pwede na bang maging ganoon kahambog? Tamang-tama. Niyaya ko ni Ziyuan na dumalaw sa wine party ng pamilya Fu. Ako na lang ang gagawa ng pabor sa kanya. Bibigyan ko ng katarungan ng pamilya Sito. Ginoong Fu, maligayang pagdating. Ikaw ay dumalaw sa aming tahanan, malaking karangalan. Robere. Ito. Ginoong Lu, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sino ang panganay na manugang ng pamilya Lu ninyo?
Dahil sa kanya, naging baldado ang pamangkin ko. Hanggang ngayon, nakaupo lang siya sa wheelchair. Ginoong Fu, ikaw ang pinakarespetadong tao sa Yunzhou. Bakit? Magkamukhang magkamukha? Ang pagsasalita ay dapat may ebidensya. Hindi magagawa ng asawa ko? Ang ganyang bagay. Talaga? Sa tingin mo ba ang Yunzhou Fu Mingshen Ay naninira sa kanya? Ito ang ebidensya. Kuya Beichen, Poprotektahan mo pa rin ba siya? Sa isang litrato lang? Ano ang mapapatunayan? Si Rui, hindi mo ba alam sa sarili mo? Kung itinulak ba kita o hindi? Binibining mo? Magtatago ka pa ba? Nandoon ako noong araw na iyon at marami rin ang nakakita. Ginoong Lu Jr., bakit ka nandoon mismo sa pinangyarihan? At nakita mong nahulog si Rui? At nakuhanan mo pa siya ng litrato? At ikaw naman, binibining si Rui. Bakit may mantsa ng langis sa ilalim ng iyong mga paa? Nagkataon naman yan. Munanshi, huwag kang basta magsalita at magparatang ng kung ano-ano. Ang ibig mong sabihin, ako ang nagmaniobra? Binibining si Tu. Isipin mo kung sino ang nagbigay sa iyo ng mga litrato. Lumpo ka na, tapos gusto mo pang gamitin ka lang ng iba? ikaw. Hindi ko inakala na ang panganay na manugang ng pamilya Lu ay ganyan pala kabilis magsalita. Ang pamangkin ko, naging ganito dahil sa iyo sa pamilya Lu. Ginoong Lu, hindi mo ba ako bibigyan ng paliwanag? Ginoong Fu, palagi kong kinikilala si Rui bilang tunay na panganay na manugang ng aming pamilya Lu. Tatay, bakit mo binabawi ang iyong sinabi? Tumahimik ka. Ang babaeng ito sa pamilya Lu, laging nagdudulot ng gulo at ginawa pa niyang ganito si Rui. Pinagtatanggol mo pa siya? Ang babaeng ito, itali niyo. Tingnan natin kung sino ang mangangahas. Ikaw. Ginoong Fu, may nangyari sa iyong pamangkin. Pero hindi pa malinaw ang katotohanan, pero agad nyo nang hinatulan. Sa Yunzhong, mataas ang iyong posisyon. Ganito mo ba nilalapitan ang puso ng tao? Bacon, alam mo ba kung kanino ka nakikipag-usap? Humingi ka ng tawad. Ayos young Master Lu. Nung bata pa ako, ganito rin ako. Pero gusto kitang bigyan ng payo. Huwag kang maging masyadong mainit ang ulo, bata. Sigurado ka ba na dahil lang sa isang dalaga, sisira mo na ang kinabukasan mo at ng pamilyang Lu? Akala mo ba? Natatakot ako sa inyo? Isang pamilyang Fu lang? Mga tao, bilisan ninyo at itali si Munanshi. Hindi yan ang ibig sabihin ng tatay ko. Sandali lang. Anong ginagawa mo? Bakit may marka ng paru-paro sa balikat mo? Sobrang kapareho. Ikaw ba si Xiao Yue? Ano bang sinasabi mo? Patawad, Xiao Yue. Ako ang may kasalanan kung bakit ka nadapa. May pilat ka pa sa balikat. Okay lang yan, kuya. Magaling na, hindi na masakit. Kuya, tingnan mo. Kamukha ba nito ang isang maliit na paru-paro? Dad, hintayin natin na malinawan ang usapin kay Rui bago pa alisin si Munanshi sa istasyon ng pulisya, hindi ba? Siya nga si Xiao Yue. Bagamat hindi ko alam kung ano ang nangyari nung araw na iyon, ngunit hindi ako naniniwala na gagawin niya iyon. Ano ang sinasabi mo, pinsan? Hindi ba ito halata? Dahil ba maganda siya, pati ikaw ay pinapanigan siya? Ay nako, ito ay tungkol sa reputasyon ng pamilyang Fu at pamilyang Lu. Hintayin natin na malinawan bago magsalita. Dahil sinabi ito ni Ginoong Fu. Kung gayon, Sir, naayos na ang video ng tea house. Si Binibining Situ mismo ang nawala ng balanse at aksidenteng nahulog. Ginoong Fu, narinig mo ba? Siya mismo ang nahulog. Dad, mukhang mali ang nangyari. Alam kong hindi magagawa ng kapatid ko ang ganung bagay. Sabi mo, siya ang kapatid mo? Oo. O mas tamang sabihin, Fu Shiyue. Teka lang. Bakit ka ba nag-aangkin ng kapatid? Dati, nakapunta ako sa Beiyang Village. Hindi pa ako nakapunta sa anumang Yunzhou. Maliit ka pa noon. Normal lang na hindi mo matandaan. Yung nasa balikat mo, yung marka ng paru-paro, dahil sa akin yan. At ang itsura mo, halos hindi nagbago. Kahit hindi na maalala ni tatay, hindi ako magkakamali. Xiao Yue, sa wakas, nakita ka na namin. Tigil. Kailan pa? Naging miyembro ako ng pamilya ninyong Fu? At saka may lola ako. Imposible naman. Siya ang... Mama mo? Meron ba kayong ibang layunin? Ay, ganun ba? Nung 4 na taon ng anak ko, dinukot siya. Hinahanap na namin siya sa loob ng maraming taon. Talagang kamukha mo siya.
Pero, kung ikaw ba talaga siya, kailangan pa naming imbestigahan. Ay. Kung gayon, mga in-laws pala tayo. Hindi ko inakala na may ganitong pagkakakilanlan pa pala siya. Kung si Lu Beiken ay may tulong mula sa pamilya Fu, mas magiging mahirap para sa akin. Ang labanan ang pagiging tagapagmana ng pamilya Lu, mas mahirap na. Hindi ba ito'y tulad ng isang baha na sumira sa templo na ang mga miyembro ng pamilya ay hindi nagkakakilala? Aray, sandali. Hindi namin kayo kinikilalang in-laws. Huwag muna nating pag-usapan ang tungkol kay Rui, yung kanina lang. Ang paggapos niyo sa tao, natatakot ako na si Xiao Yue ay makaranas ng matinding kalungkutan sa pamilyang Lu. Ito, paano ito posible? Xiao Yue, sumama ka sa akin. Hindi ko hahayaang manatili ka sa pamilyang Lu. Teka, si Nancy ang asawa ko? Hindi mo man lang tinanong ang opinyon ko. Ay, huwag ka nang magsalita. Fu, kuya ka ba? Sasama ako sa'yo. Munanshi, balak mo bang iwanan ako ng ganito? Paano ito posible? Pero sa susunod, hindi ka pwedeng gumawa ng gulo. Yung si Situ Rui. Si Situ Hua, narinig mo? Xiao Yue, huwag kang laging nakatitig sa isang lalaki. Pag-uwi natin, kuya, bibigyan ka ng mas gwapo. Xiao Yue. Xiao Oxy na lang ang itawag mo sa akin. Sanay na ako. Sige, lahat ay susundin ko. Sa loob ng maraming taon, nagtiis ka sa labas? Ako at si tatay ay babawi sa'yo ng maayos. Pagkatapos, ipapakilala kita sa mga miyembro ng pamilya. Kuya, dahan-dahan lang po tayo. Kahit na anak ako ng pamilya Fu. Pero bigla na lang dumami ang mga miyembro ng pamilya. Kailangan ko ring masanay. Sige, walang problema. Sabihin mo lang kung may gusto ka. Ang mga bituin sa langit, ibibigay sa'yo lahat ng kuya. Kung may nagustuhan kang lalaki, gagapos at ihahatid din sa'yo sa kama. Kuya, hindi naman siguro kailangan ganoon ka-eksaherado. Isa pa, kasal na ako. Kasal? Pwede namang maghiwalay. Yang si Lu Beiken, kung mga hasyang angkinin ka, kakampi ako kay Lu Siwan para tapusin siya. Ay, huwag na huwag. Si Lu Yuan, hindi siya magandang tao. At saka, kuya, mahal ko si Lu Beiken. Hindi mo siya pwedeng apihin, ha? Ang paglalambing na ito ay hindi talaga bagay sa akin para kay Lu Beiken. Talaga namang... Akala ko naman nakalimutan mo na ako sa sobrang saya mo. Kaya mo na akong ipagpalit sa kuya mo. Bakit ka nandito? May ganyan ka palang ugali? Bakit hindi ko pa nakita na naglalambing ka sa akin? Buwisit. Lu Beichen, bakit ka nandito? Kuya Shijun. Formal akong bumisita ngayon. At saka, sasamahan ko si Xiaoxi pabalik sa pamilya Lu. Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na kunin siya? Kung hindi mo aayusin ang mga babae mo sa labas, huwag kang tumapak sa pamilya Fu kahit isang hakbang. Kuya Shijun, sumusumpa ako, hindi ko pakakasalan si Situ Rui. Sisiguraduhin kong 200% ang pagmamahal ko kay Xiaoxi. Pakiramdam mo. Kuya. Ang bilis mo namang sumama sa iba? Ikaw talagang bata ka. Nakakalungkot. Paano naman mangyayari yan? Siyempre, maliban sa asawa ko, ikaw ang nasa pinakaunang lugar sa puso ko. Nakita mo asawa, mula ngayon, may kakampi na ako. Kung sakaling mang-api ka, uuwi ako sa amin araw-araw. Sige na. Kuya Shijun, ngayon ay hindi ako nag-isip ng mabuti. Nakagambala ako sa muling pagkikita ninyong magkapatid. Bababa na lang ako sa ibang araw. Kuya, huwag ka na sanang magalit. Alam kong para sa ikabubuti ko ang ginagawa mo. Siguradong natatakot kang apihin ako. Kaya ka ganyan kay Beichen? Hindi ba? Nagsiselos ang kuya mo. Noong bata ka pa, sa akin ka lang umiikot. Ay nako, hindi po, kuya. Iyon ay dahil tinulungan niya ako dati. Dati ay nilason ako. Siya ang walang takot na sumipsip sa lason sa dugo ko. Ano? May nagtangkang lasunin ka? Sino ang gustong lasunin ka? Hindi pa sigurado. Nang tanungin ko sana, ang mamamatay tao, pinatay ng mga taga-Beidou. Pinaghihinalaan kong si Lu Yuan ang gumawa niyan. Kung gayon, ang Lu family na parang ganitong delikadong lugar, babalik ka pa rin? Anong kinakatakutan ko? Bilang ate mo, at bukod pa roon, pinaghihinalaan ko na ang nasa likod ni Lu Yuan ay ang Beidou. Kung hindi, paano niya nakakuha ng ganoong klaseng lason? Balak kong bumalik at tingnan. Kapag nagkamali siya, maaari ko na siyang ayusin para kay Lu Beichen. Alam ko na. Si Lu Beichen na naman. At Lola, ang lason ni Lola, maaari mo bang tulungan akong imbestigahan?
Sige, walang problema. Ipagkatiwala mo na lang ang ganitong bagay sa kuya. Ang kapatid ko ay responsable lang sa pagiging maganda. Ang ganitong bagay sa harap ng Fu family ay maliit na bagay lang. Tingnan ko nga kung sino ang mangangahas. Lasunin ang kapatid ko. Sa tingin ko, sawa na siya sa buhay. Nagising si Lola. Lola, Nagtagumpay, ginamit namin ang dugo ni Lu Beichen, ginawa itong antigen, at talagang nagising si Lola. Lola, sa wakas nagising ka na. Ginoo? Ikaw ba si Mr. Fu? Oo. Napakahusay, Nancy. Dapat tawagin kitang Binibini. Binibini? Oo, Binibini. Sa totoo lang, ako ang yaya ng pamilya Fu. Kayo pala ang katulong na nawala kasama si Nancy noon. Oo, may kumidnap sa amin ni Binibini ng araw na iyon. Pagkatapos naming makatakas, nagtago kami at nakarating sa Beyang Village. Iniisip kong humanap ng paraan para itanong si Ginoong Fu, pero nalason ako. Natakot akong hindi na ako magtatagal, kaya ipinagkatiwala kita sa pamilya mo upang ampunin ka. Halika rito. Ano ang kailangan mo sa akin? Hindi naging matagumpay ang pagpapahamak kay Munanshi. Pinahanap ni Lu Beichen ang taong nag-ayos ng CCTV footage. Alam na nila, pusang loob na nahulog si Sito Rui. Kaya alam din nila na ako ang may kagagawan? Ano ang kinakatakutan mo? Wala naman silang ebidensya. Pero ngayon ang problema ay may suporta si Lu Beichen mula sa pamilya Fu, kaya mas magiging mahirap. Para sa akin ang makipagkumpetensya sa kanya. Hindi ba sinabi mong may sumusuporta sa iyo mula sa ibang bansa? Tama? Hindi ba gusto mong magpakasal sa pamilya Lu? Tulungan mo akong ayusin ito at papakasalan kita. Munanshi, asawa kita. Kailangan pa ba nating magtagpo ng palihim? Wala kang romansa. Tsaka, hindi ligtas na pag-usapan ito sa bahay. Pakinggan mo ito. Mas magiging mahirap para sa akin ang makipagkumpetensya sa kanya. Hindi ba sinabi mong may sumusuporta sa iyo mula sa ibang bansa? Lu Ziyuan. Naglagay ako ng eavesdropping device kay Lu Ziyuan. Narinig kong patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa isang misteryosong tao mula sa ibang bansa. Ginagamit niya ang ari-arian ng pamilya Lu bilang kabayaran para sa transaksyon. Upang makipaglaban sa akin para sa Lu Group, gumamit siya ng ganitong maruming paraan. Mabuti na lang. Kung gayon, lalaruin natin ang laro niya. Kuya, ito ang aking eksklusibong teknik sa pagmamasahe na gawa ko. Panggamot sa sakit ng balakang. Sige na, ano ang kailangan mo? Tingnan mo. Hindi ba may kooperasyon ka sa kumpanya ni Lu Shiyuan? Tapos siya pa ang sumasandal sa iyo. Nagmamayabang sa pamilya Lu. At inaangkin niya pa ang posisyon bilang tagapagmana ng pamilya Lu. Kuya, tingnan mo kung pupwede mong... Kung gayon, kailangan kong itigil agad ang kooperasyon ngayon. Hindi ba ito makakaapekto sa iyo? Ang maliit na negosyo ng pamilya Lu para sa pamilya Fu ay balewala lang. Ang galing. Gusto kong makita si Lu Ziyuan kung anong gulong magagawa pa niya. Bakit pakiramdam ko ay ang pamilya Lu? Magbabago ng malaki dahil sa iyo. Ikaw talaga? Ang babaeng kapatid na nag-asawa ay parang tubig na ibinuhos. Ano? Sinasabi mong pinutol ni Fu Shijun ang aming kooperasyon? Aba, ano ba talaga ang nangyayari dito? Kaka-recognize lang nila sa bahay ng mga Fukay Munanshi, hindi ba? Sa kabila ng lahat, manugang siya ng pamilya Lu natin. Paano niya tayo gagawing target? Tatay, ito ay tiyak na kagagawan ni Munanshi. Ang babaeng iyon ay talagang gumaganti. Gusto kong mag-live para sa iyo, para ipakita sa iyo ang kasalukuyang estado ni Lu Ziyuan. Ano bang malaking bagay? Na ang aking ikalawang kapatid ay ganyan nagagalit? Mabuti, Lu Beichen. Tingnan mo ang mga ginawa ng mabuti mong asawa. Anong ginawa? Hindi ba't pinatigil lang niya ang proyekto mo? Bacon, kung aatras ang pamilya Fu, malalagay sa alanganin ang Lu Corporation natin. At maaari ding malagay sa krisis. Bakit ka nagmamadali?
Hindi ba ako narito para magbigay sa inyo ng solusyon? Medisina, ang larangan kung saan pinakamahusay ang Lu Corporation. Shadow Group. Kung makikipagtulungan ang Lu Corporation natin sa kanila, tiyak na makakamit natin ang mas mataas na antas. Ipinapahayag ko na kung sino sa inyong dalawang magkapatid ang makakakuha ng kooperasyon sa Shadow Group, siya ang magiging tagapagmana ng Lu Corporation sa hinaharap. Okay lang ako? Kapatid, lakas loob? Siyempre, tignan lang natin. Ginang Lu, paano mo nalaman ng maaga ang balita tungkol sa Anying? Hulaan ko, Kung gayon, tulungan mo ulit akong ayusin ang koneksyon sa Anying. ang dakilang Lu Beichen, mukhang kumakain ng pera ng asawa. Kinakain ko naman ng mayabang. Hinalikan mo ako. Ito ay isang gantimpala. Hindi pa rin sapat? Sasagutin ko lang ang telepono. Ako rin pala? Natuklasan na? Ang puwersa sa labas, nasangkot sa mga usapin ng Jingdu kamakailan, ay kagagawan ni Lucy Yuan. Mabuti. Sabihin sa mga kapatid ng Beidou na bantayan siya. Boss, balita mula sa Anying. Ang mga tao ng Beidou dumating na sa Jingdu. Ibig bang sabihin dinala ni Lucy Yuan ang lahat ng tao ng Beidou? Kung gusto niyang magkasira kami, hindi ako magdadalawang isip na samahan siya. Liu Jiao, ang paghahanap sa taong nasa likod ng puwersa ng Beidou ni Lu Yuan, sa iyo ko ipinagkakatiwala. Huwag kang mag-alala. Anong nangyayari, Xiaoxi? Mukhang may gustong gumawa ng gulo. Sabi ni CEO Zhao, pakiusap, Lu Zong, umalis ka na. Kahit gaano pa karaming beses ka bumalik, hindi ka niya haharapin. Hindi lang naman kayo ang nag-iisa. Bakit ganoon na lang ang pagtanggi ninyong Dark Shadow sa akin? May iba pa akong paraan. Boss, may naghihintay sa iyo sa ibaba. Papasukin mo siya. Pinaghintay kita na matagal. Ang iyong intensyon, alam ko na ang lahat. Kung gayon, ang Beidou, sumasang-ayon na makipagtulungan sa akin, si Lu Yuan, nagsimula na ang ating kooperasyon? Siyempre, ang merkado sa Kyoto, sinuri na rin namin. Alam mo rin na ang Beidou at Dark Shadow ay matagal nang magkaribal, hindi lang ito nangyari kahapon. Kung gayon, sabay nating kunin ang kita ng Dark Shadow. Maligayang pakikipagtulungan. Maligayang pakikipagtulungan. Ang laki ng karangalan. Lu Beichen, tingnan natin kung paano mo pa ako lalabanan. Sa pagkakataong ito, tiyak na ibabagsak kita. Hello? Alam mo kung ano ang nakunan ko? Hindi ba ito si Munansi, kasama ang CEO Zhao ng Anying? Hindi ko akalain na para lang makakuha ng kooperasyon, pinahintulutan ang sarili niyang babae, nasamahan ng ibang lalaki. Ito ang kasunduan na pinirmahan sa Anying Group. Nangako sila na pagkatapos ng 3 araw, ilalagay nila ang unang bayad sa account. Magaling. Ikaw talaga ang aking mabuting anak. Ngayon, ang Lucy natin ay nailigtas na. Mabuting kapatid, nakakuha ka ba ng order? Baka pinagtabuyan ka na ng Anying Group? Ikaw. Pa, ano ang nakakagulat sa Anying? Mayroon pa akong mas malaking suporta. Alam ninyong lahat, ang Beidou Group hindi ba? Nakahanda na ang aking kasunduan sa Beidou Group. Sa hinaharap, magiging aktibo rin sila sa industriya ng medikal. Sa panahong iyon, mas malaki ang tulong nila sa Lucy kaysa sa Anying. Hindi pa sigurado kung sino ang mananalo. Baka nga ang Anying na ito, lamunin lang ng Beidou? Sige kapatid, aabangan ko yan. Tunay nga na ang Beidou ang nasa likod ni Lu Yuan sa pagpatay at paglason. Ang Beidou na ito, ang malaking sakit, hindi ko sila mapapalagpas. Ang babaeng ito ay may malaking kapangyarihan sa Anying. Ginoong Zhao, magandang araw po. Hindi na kailangan maging formal, binata. Maupo ka. Narito ang napirmahang kasunduan. Sige. Ang bilis naman. Utos ng nakakataas.
Susundin ko lang. Hindi na kailangan dumaan sa proseso. Pinahahalagahan ng nakakataas ang iyong pagkakakilanlan at kakayahan. At masaya silang makikipagtulungan sa iyo. Magaling. Ay nako. Hindi nga talaga itong anak ni Lu Changfeng. Pero sa pagkakataong ito, nagtablahan kayo. Kaya ang usapan natin tungkol sa tagapagmana. Paano kung sabihin kong may gumamit ng maruming paraan para lang makuha ang pakikipagtulungan sa Dark Shadow? Panginoong Lu, naipadala na ang mga litrato sa iyong cellphone. Hahayaan mo bang isang tao na umangat sa pamamagitan ng pagbebenta ng babae ang mamuno sa pamilya? Munansi. Anong nangyayari dito? Si Munang Sheng ay marunong lamang gumamit ng paninirang puri. Ate, totoo naman ito. Lumaki ka sa probinsya. Hindi mo naman siguro sasabihin na kilala mo si Ginoong Zhao. Kaya mo nakuha ang kooperasyon, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, paglabas niya ng hotel, wala pang kalahating oras, hinanap na ni Ginoong Zhao ang bayaw. Bayaw, tama ba ako? Bacon, totoo ba ang sinasabi niya? Tay, tungkol sa kooperasyon, may kinalaman talaga si Xiao Si? Ngunit naniniwala ako, hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Pumasok na sa hotel, mag-uusap pa rin ba sila tungkol sa kooperasyon sa mesa? Mukhang ang kapatid ko ay lubos na naghihirap. Pero tama rin, dahil wala ka namang kakayahan. Ate, maaari kang magpaliwanag. Ngunit kung ang mga litratong ito ay kumalat sa internet, baka hanapin ka pa ni Ginoong Zhao. Sino ang maglalakas loob na gambalain ang batang amo? Ginoong Zhao. Pinuno, huli ako. Kasalanan ko lahat na napahirapan kita ng ganoon. Tio Zhao, bakit ka nandito? Ano na naman itong pinagsasabi mo? Iniisip kong wala kang kasama rito sa Kyoto para mag-alaga sa iyo, kaya pumunta ako para bumisita kung may maitutulong ako. Mr. Zhao, sinabi niyo po. Sino ang pinuno? Si Binibining Nancy ay ang aming lumang amo, panghuling disipulo, at matagal na itinalaga na si Binibining Nancy bilang susunod na pinuno ng aming anying. Ang pagpunta ko rito ay sa utos ng pinuno para makipagtulungan sa Lu Group. Ngunit mukhang pakiramdam ni Mr. Lu na ang aming anying ay hindi sapat ang bigat. Hindi. Hindi iyon ang ibig sabihin. Hindi ko rin alam ang relasyon ni Nancy sa Anying. Mukhang minamaliit ko pa rin ang aking asawa. Ang panghuling disipulo ng tagapagtatag ng Anying. Ang magiging pinuno, hindi na nakapagtataka. Ang pesteng si Munan Shi. Kaya pala si Mr. Zhao ay laging iniiwasan ako, kaya pala may isa pa siyang pagkakakilanlan. Mr. Lu, wag kang magpapalinlang kay Munan Shi. Lumaki siya sa probinsya. Isa lang siyang taga-baryo. Paano siya magiging anumang tagapagmana? Takot siguro siya na mabunyag ang katotohanan. Kaya sinadya niyang maghanap ng magpapanggap bilang Mr. Zhao. Buwisit ka. Ilang beses mo nang siniraan si Nancy. Pininsala ang kanyang reputasyon. Ang iyong hangarin ay karapat-dapat sa kamatayan. Palabasin niyo siya. Hindi, imposible. Imposible sa'yo. Si Mr. Lu ay nagtataglay pa rin ng pagpapasiya. Dahil ganoon, ako, ang Anying, ay handang magdagdag pa ng 100 milyong pamumuhunan. Kung gayon, ang sugalan ngayon, hindi ba pwedeng... Opo, Mr. Zhao. Dahil sinabi niyo po yan. Kung gayon. Teka, tatay, kahit si Mr. Zhao ang personal na dumating, at may posisyon din naman si Munan Shi, pero alam niyo naman, mas malaki ang maitutulong ng Beidou sa ating pamilya, Lu. Kuya, kanina pa yung sinasabi na may kooperasyon kayo sa Beidou. Pero una, hindi kami nakakita ng anumang order para sa kooperasyon. Pangalawa, wala ring sino man ang lumabas para suportahan kayo. Nagpadala na ako ng mensahe sa mga tao ng Beidou, malapit na sila dumating. Hemp. Marahil sa pagkakataong ito, matutukoy na natin ang nasa likod ng Beidou. Tingnan nga natin, ang Beidou Group, na bihirang makita ang pinuno, sino ba talaga sila? Dahil hindi naniniwala si Kuya,
Ngayon din, papatunayan ko kay kuya na ako ay talagang may kakayahan. Ngayon ay unilaterally kong idinedeklara, itinitigil ng Beidou ang lahat ng kooperasyon sa Lu Corporation, huwag niyo na akong hanapin ulit. Ano ang nangyayari? Ang galing talaga ng asawa ko. Nagpakilala lang ng kanyang pagkatao, napatakbo na ang mga tao ng Beidou. Huwag kang masyadong nagbibiro. Paano nangyari ito? Hindi kaya si Lu Siwan ay hindi tao ng Beidou? Ano ang nangyayari? Mr. Lu, Binigo mo talaga ako. Kung ganito ang sitwasyon, kung gayon, si Bacon ang mamamahala bilang susunod na tagapagmana ng ating Lu Group. Mr. Zhao, sa tingin nyo ba ay ayos ito? Young Master, tingnan nyo. Mahal, ano sa tingin mo? Kaya maraming salamat ngayong araw, Ginoong Zhao. Walang anuman. Walang anuman. Kung may oras kayo, Batang Ginoong Lu, huwag kalimutan na dalhin pabalik ang batang amo para bumisita. Tiyak. Xiao Si, dahil ikaw ang tagapagmana ng anying. Nako, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Kung may oras ka, ikalawang Ginoo, huwag kalimutan na kausapin si Bacon kung sino talaga ang kumokontrol sa likod ng Beidou. Munangshi, huwag kang masyadong lumalaki ang ulo. Master, may natanggap na balita ang mga kapatid sa Beidou. Parang nakahanap nga si Lu Siwan ng bagong lason. Ito ang lunas na gawa mula sa inyong dugo para sa hindi inaasahang pangangailangan. Nakikipagsabuatan sa mga taga-ibang bansa? Para lang sa isang pamilya, Lu? Sulit ba? Kinidnap si President Fu. Zhao Wu, ihanda ang sasakyan. Sa Ring Road Expressway, kinidnap si President Fu. Papagtulungan sa mga tao ng Beidou na makalaya si Ginoong Fu. Opo. Teka, kung naglakas loob silang galawin si panganay na Ginoong Fu, baka pati si Xiao Si ay... Xiao Wu? Sabihin mo sa mga nagpoprotekta kay Xiao Si na maging mas maingat. Master, ang ginang. Siya ay... Ano? Nawala sa paningin ng mga kapatid ang ginang. Hindi namin alam kung nasaan siya. Ano? Lu Siwan, tinupad ko ang aking pangako. Ako lang mag-isa ang dumating. Nasaan ang kuya ko? Nandito lang ang kuya mo. Narinig kong magaling ka, Miss Mu. Nandito lang ang kuya mo. Tingnan natin ang iyong ipapakita. Xiao Si, umalis ka na. Hindi niya ako kayang saktan. Kuya, huwag kang mag-alala. Lu Siwan, akala mo ba matatakot ako sa'yo? Ang galing, talagang matapang ang hipag ko. Lu Siwan, yang mga tauhan mo. Sapat na para makapag-ehersisyo ako. Palayain mo na ang kuya ko. Baka makahabol pa kami sa hapunan. Tigil, Lu Siwan. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. O kaya, mamamatay ang kapatid mo. O kaya, sumuko ka ng kusa. Lu Siwan? Sa tingin mo hahayaan ka ng pamilya Fu? Tigilan mo ang pagdaldal. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Huwag mong saktan ng kuya ko. Lu Siwan, basta pakawalan mo lang ang kuya ko. Traidor. Nakakita ka na ba ng masamang tao? Na tumupad sa pangako? Ano ba talaga ang gusto mo? Sige, sabihin mo. Kung ang magkapatid na Fu ay nakitang patay sa ilang at ipinasa ang sisi kay Lu Bacon, hindi ba ang mga order na bilyon-bilyon ng Lu Pamilya at Shadow ay sa akin na? Sa tingin mo ba, si Lu Bacon ay tanga? Wala akong pakialam. Ang krimen na iyon para kay Lu Bacon ay sapat na para mamatay siya. Sa tingin mo ba, ang isang patay na tao ay makikipagkompetensya sa akin? Ha? Bakit ka tumatawa? Tinatawanan kita dahil tanga ka. Ikaw?
Gusto mong magmana ng negosyo ng pamilya? Mangangarap ka lang. Munanshi, biyahe ka na sa bilangguan ko? Bakit ka pa rin mayabang? Oo nga. Siyempre. Nilagyan mo ako ng lason. Siyempre, para harapin ang tulad mong malakas na karakter, dapat may espesyal na paraan. Naaalala mo ba ang tungkod kanina? Puno iyon ng nakamamatay na lason. Wala kang kapangyarihan ngayon? Maya-maya, mararamdaman mo na may hindi mabilang na insekto sa iyong katawan na gumagapang at kumakagat. Sa huli, alam mo ba kung ano ang mangyayari? Sa huli, mamamatay ka dahil sa pagpinsala sa sarili. Ikaw, Lucy Yuan, hindi ka mamamatay ng maayos. Sino ba ang nagsabi sa iyong kalabanin ako? Hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Bei Chen. Sa susunod na buhay na lang tayo magkikita. Munansi, pinayagan ba kitang mamatay? Ikaw na naman, Liu Beichen. Paano ka nakapasok? Bilisan nyo. Sige. Malapit na akong mamatay. Nandito ako. Hindi kita hahayaang mapahamak. Respetuhin niyo naman ako, okay? Tinutulungan ko kayo dito. Pinapalo ang mga alagad. Kayo, kailangan niyo pa rin kumain ng pagkain niyo para sa aso. Nakatakas si Lucy Yuan. Halftime break. Sa totoo lang, hindi ba ikaw ang nagpalaya kay Lucy Yuan? Akala mo ba kami sa Beidou ay mahihina? Boss, may nahuli akong isang palihim na tao dito. Siya ang tumulong kay Lucy Yuan, sigurado ako. Anong sinasabi mo? Ikaw ba ay taga Beidou? Ikaw ay taga Beidou? Ang mga kaaway sa buhay. Naglakas loob na lasunin ng aking asawa ngayon. Kahit saan siya magtago, huhulihin ko siya. Teka, bakit mo naman siya tinulungan para manahimik? Nasaan ang mga taong dumukot sa akin noon? Hindi ba para ipaghiganti ka? Pinutol mo ang aking bakas. Asawa, ang intensyon ko ay mabuti, ngunit masama ang naging resulta. Huwag ka nang magalit, asawa. Asawa, alam kong nagkamali ako. Ngayon, hindi ba natin alam na si Lucy Yuan ang naglagay ng lason? Asawa, ipinapangako ko, hindi na ako muling magiging padalos-dalos. Mula ngayon, iyong sahod, iyong bahay at kotse, iyong Beidou, at ang aking katawan, syempre, ay sa iyo rin. Bacon manyakis ka. Boss, paano si Lucy Yuan? Huwag kang mag-alala. Kung gusto niyang agawin ang mana ng pamilya Lu, bababa pa rin siya. Boss? Nag-away ang asawa mo at ang kuya mo. Ano? Sabihin mo, sino ang tutulungan mo? Ay, wala akong tutulungan sa inyo. Ay, asawa ko? Nagbibiro lang. Kakapusta ko lang kay Kuya Shijun kung sino ang tutulungan mo. Nagkakampi kayo para lokohin ako. Kailan pa kayo nagkaroon ng ganitong kabutihang relasyon? Patawad, kasalanan ng kuya. Matagal na kaming nagkaayos. Niligtas ni Bacon ang buhay namin. Hindi naman ganoon, kasama ang puso ng kuya mo. Liu Bacon, ipagkakatiwala ko ang kapatid ko sa iyo. Kung mangahas kang saktan siya, kukunin ko siya mula sa iyo anumang oras. Huwag kang mag-alala, Kuya Shijun. Hindi ko kayo bibigyan ng pagkakataong iyan. Bacon. Ilang araw nang hindi umuuwi si Yuan. Alam mo ba kung nasaan siya? Tay, sa palagay ko, kailangan mong pakinggan ito. Ipagpapatuloy ko ang pagbibigay sa iyo ng gamot, Lu Xiao, at tutulungan ka ring maging tagapagmana ng pamilya Lu. Ngunit kailangan mong gamitin ang pabrika ng gamot ng pamilya Lu bilang linya ng produksyon namin. Gusto kong kontrolin ang buong merkado ng Kyoto. Ang suwail na iyon. Gumawa ng ganyang gawa at guguluhin pa ang aming pamilya, Lu! Tay, nabalitaan kong matapos siyang dalhin ng mga dayuhan,
Hindi na siya lumabas pa. Matanda na si tatay. Sa hinaharap, ang ating pamilya, Lu, ay kailangang ipagkatiwala sa inyong mga kabataan. Mula ngayon, ikaw ang tagapagmana ng ating pamilya, Lu. Ginang Lu, tapos na ang lahat. Kailangan ko ng mamuhay ng maayos. Kung walang gumugulo, medyo naiinip ako. Naiinip? Kung gayon, manganganak ka ba ng isang maliit na Lu para sa akin?